Hi! So marami sa inyo ang nag-request na mag-discuss tayo about teaching philosophies, kaya ito ang question natin for today. Ang tanong ay, the Department of Education gives greater emphasis on the development of basic skills. What is the philosophical basis for this? A. Essentialism, B. Perennialism, C. Existentialism, and D. Pragmatism. Alam ko, sa mga nakapag-review na, madali na lang itong tanong na ito sa inyo. Kasi ang pinaka-clue natin dito ay basic skills. Pero alam ko na marami pa rin sa inyo ang nalilito sa kaibahan ng mga teaching philosophies na ito. Isang common mistake na napansin ko sa pag-aaral ng mga teaching philosophies ay iniisa-isang i-memorize ang mga isolated facts tungkol sa kanila. O iniisa-isang i-memorize ang definition or description ng bawat isa sa mga teaching philosophies na ito. Okay naman mag-memorize, pero sa dami ng mga teaching philosophies at sa dami ng iba't ibang descriptions or definitions tungkol sa kanila, ay nakakalimutan natin sila. Worst case scenario ay makalimutan pa natin sila during the board exam. Kaya ang pinaka-effective way para maintindihan at para maalala ang mga teaching philosophies na ito ay tingnan ang bigger picture instead of memorizing isolated facts. Intindihin ang bawat teaching philosophy dahil meron silang nirepresentang tao or figure sa ating education system. Halimbawa, simulan natin sa essentialism. Gusto ko alalahanin nyo or picture out nyo ang mga guro nyo noong elementary pa kayo. Specifically, yung mga may edad na. Ano ba yung mga usually ginagawa nyo sa classroom? Hindi ba't palagi kayong pinapabasa ng mga basic sight words? Paulit-ulit niya itong pinapagawa sa inyo. Palagi rin kayong nagsusulat, palagi rin kayong nagsosolve ng addition, subtraction, multiplication, and division. Yan ang best example ng mga teachers na nirerepresentan ng essentialism philosophy. Kasi, ang mga teachers na may essentialism na philosophy ay naniniwala sa importansya sa basic skills, which are reading, writing, and arithmetic. At kung naaalala nyo, si teacher lagi ang nagsasalita during class discussion. Kasi ang essentialism ay very teacher-centered. Yan lang ang alalahanin nyo sa essentialism. Pagdating naman sa perennialism, ito yung philosophy ng mga teachers or kahit ng mga tao na naniniwala sa forever. Kasi ang perennialism ay galing sa word na perennial, which means everlasting. Ang mga teachers na naniniwala sa perennialism teaching philosophy ay hindi nagtuturo ng mga topics na relevant lang ngayon pero hindi na relevant in the future. Kasi gusto nila kung ano yung tinuturo nila ngayon ay importante pa rin for the next generations to come. Ito yung mga teachers na mahilig gumamit ng mga great books such as Bible and classical books. At sa perennialism teaching philosophy, na-emphasize ang pag-transfer ng knowledge ng mga older people, presumably wiser, papunta doon sa mga younger people or next generations to come. Halimbawa, ikaw ay isang teacher na naniniwala sa perennialism teaching philosophy. At ang topic nyo today ay paano gumawa ng essay. At kailangan nilang magbigay ng komentaryo tungkol sa isang literary piece. Kapag ikaw ay isang teacher na naniniwala sa perennialism, hindi ka pipili ng Twilight. Kasi ang vampire stories or ang mga concepts about vampire ay maaaring magiging out of style in the future. Instead, ang pinili mong literary work na kailangan nilang gawan ng komentaryo ay, for example, Pride and Prejudice ni Jane Austen. Alam kong hindi kayo familiar tungkol dito, pero ang literary work na ito ay napakatagal nang naisulat, ngunit hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng mga estudyante. Kasi nire-reflect ng literary piece na ito ang kaibahan ng mga social classes at expectation towards women. At ang konseptong ito ay totoo pa rin or nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. Ang essentialism at perennialism ay parehas na teacher-centered. Ngayon, ano naman ang existentialism? From the word itself, existence. Nagbibigay importansya ito sa existence ng bawat tao. Ine-emphasize nito ang uniqueness ng bawat tao, na bawat isa sa atin ay may freedom. Meron tayong freedom na pumili at magdesisyon para sa sarili natin. Therefore, ang existentialism na teaching philosophy ay student-centered. Kung ikaw ay isang teacher na naniniwala sa existentialism philosophy, at gagamitin ko pa rin ang example na binigay ko kanina, instead na ikaw ang pumili sa literary work na kailangan gawa ng mga estudyante ng komentaryo, sila ang pinapili mo sa gusto nilang literary work. Yun ang existentialism. Ngayon, ano naman ang pragmatism? Isa kang teacher na naniniwala sa pragmatism teaching philosophy kapag naniniwala ka na hindi enough lang na alam natin ang mga bagay-bagay. Dapat meron silang practical application sa totoong buhay. In other words, ito yung mga teachers na practical. At naniniwala ka rin sa importansya ng pagtuturo ng mga technical vocational subjects.
Again, ang essentialism ay tungkol sa importansya ng mga basic skills. Ang perennialism naman ay nagbibigay importansya sa mga bagay na importante at totoo noon, ngayon at habang buhay. Ang existentialism naman ay tungkol sa individuality ng mga estudyante. It's about the freedom to decide or to choose for themselves. At ang pragmatism is about practicality and application of knowledge and skills. So, balikan natin ang tanong. Ang pinaka-clue dito ay basic skills. So, saan sa apat ang naniniwala sa importansya ng basic skills? Yun ay ang essentialism. Sana'y naintindihan nyo at follow for more practice questions and exam tips.